Ang usapang Tol, kamusta ang iyong weekend, Senator Tol? Ay, napapasyal tayo sa nitong weekend. Nasa po tayo? Sa Narciso, Zambales. Wow. Yung pong sa Philippine Merchant Marine Academy. Nakikita niyo po sa telebisyon. Alam niyo tong Philippine Merchant Marine Academy, nagulat ako, 204 years old na pala to. Wow. Isa sa pinakamatandang military marine institution sa buong Asia. Kaya nakakagulat, 1890s pa ata ito, 18th century na tinatag. Oo. Ayun, ako So na. nakakagulat, ang daming nag-donning ceremony kami nung class 2027 at napakalaking tulong po ng Philippine Merchants Marine Academy, PMMA, sa ating marine industry at sa ating, yung mga graduate niya, pumapasok ng Coast Guard, napasok ng Navy, yung iba naman nakukuha sa mga barko sa iba't ibang international shipping companies at third year pa lang sila. Yung iba, may kontrata na nire-recruit na ng mga international liners. Nagpapatunay na ito katabi na ng West Philippine Sea, malapit na sa Baho de Masinloc. O nga, Zambales. O nga po. Zambales. So, nagpapatunay na talagang may kakayahan tayo sa maritime domain ang Pilipinas. So, congratulations sa PMMA sa inyong 204th anniversary at nag-groundbreaking din tayo ng isang proyekto natin para sa mga kadete ng PMMA, isang bagong dormitoryo na sisimula ng itayo. At shout out muna sa mga kababayan natin sa mga tiga Cebu na nakikinig ngayon sa 106.7 FM, sa mga tiga, ganoon na rin sa mga tiga Bohol at sa Negros provinces. Magandang umaga sa inyo, pati sa Siquijor, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho. Ito nga pala, tutok tayo dahil makakausap natin ngayong umaga si Dole Central Visayas Regional Director Lilia Estillore. Mayong buntag, Director Estillore. Mayong buntag, Senator. Salamat sa atong pagtigayon. Ay, kumusta po kayo? Kumusta po kayo, ma'am? Thank you po. And marami tayong mga bakante especially for Labor Day po na mga trabaho. Sa Region 7, isa-isahin natin to. Sa mga nag-a-apply natin, anong mas maraming nag-a-apply? Yung mga galing ng Bohol o yung mga galing ng Sugbo? Sa Cebu, pinakamarami po, pero mixed of applicants. Mayroong taga Dumaguete, may taga Bohol. Pero ay, nabanggit niya yung Dumaguete, pero Director, naaprubahan na ho namin yung Negros Island region, so bubukod na yon. Bubukod na yung Negros, bubukod na rin yung Siquijor. Opo. So mas maraming aplikante sa Bohol, ganun ba? Sa Cebu po, dalawa kasi yung job fair natin this coming Labor Day, isa sa Dumaguete at saka isa dito sa Cebu City. So, mga 3,859 vacancies po. Wow. Number 1. 859, oho. Yes. So mga ano-ano pong mga trabaho ito para sa mga kabataan natin? Yes, karamihan po sa BPO, may healthcare associates na pangangailangan, 200, customer service advisor, 250. Yung ESL instructors po, ang dami, 800. Wow. Ngayon, meron din service crew at saka sales associates, 200, 300. Yun po ang top vacancies. Meron ding mga factory workers at saka sa Dumaguete, in addition, may farm workers na pangangailangan po. Ano po ang schedule nito? Kailan na eksakto? Anong oras at saan? Sa sa Labor Day, sa SM. Day 1. Yes SM? po. Sa SM po. Yes, sir. Saan pong SM? Saan SM, ma'am? Side. Saan po? SM side po sa Cebu City at saka sa Machas Hall sa Dumaguete po. Ayun, dalawa daw. Dapat SM City, matandaan ng mga kababayan natin, SM sa Dumaguete at SM sa Cebu City, yung jobs fair sa May 1. So, ano yung mga trabaho po, nabanggit nyo na. Pero matanong ko lang, meron ba mga hakbang na ginagawa at may mga incidents ba ng child labor sa Central Visayas ngayon at anong ginagawang hakbang ng inyong opisina? So far, wala naman po. Walang na reklamo. Wala rin kami during inspection. Wala rin kami nakita. But
prior years, mayroon tayong mga incidents doon po sa Negros Oriental. And nag-provide po tayo sa mga parents at child laborers para naagapan naman natin ng livelihood assistance po. Ayun. Cecil, baka may tanong ka kay ma'am? Ang tabayanan natin, ma'am, yung detalye ng magiging jobs fair, no? Dahil importante po yung inaasahan ng ating mga kababayan. Oo, Director. Wala po ba kayong jobs fair prior to May 1, Director? O ito na talaga yung pinaghahandaan natin, yung May 1, malaking yung jobs fair? pinaghahandaan po natin, ma'am. Mga 30 companies are joining and still increasing. Sa Negros Oriental, may 14 employers and Cebu City, 16 employers. So, may sumasali pa rin po. So, yun ang pinaghahandaan natin. Mag-increase pa itong mga vacancies. Okay. Marami pong salamat, Director Estiliore. Yes. At saka Dagang salamat. Dagang salamat, Director. One more, Senator. Meron pa kayong gustong idagdag? Yes po. May public hearing tayo sa mga kasambahay kahapon po. And 120 kasambahays were joining. And nakatanda doon is naagrihan both employers and kasambahay na mag-increase ng minimum wage from 5,500 to 6,000 po. Wow. Ay, very good. Sa Region 7 po yan. Very good. Good news po yan sa mga kasambahay natin sa Region 7. At talagang masisipag po yung mga yan. Ma'am, maraming salamat sa participation nyo ngayong umaga. Director Lilia Estiliore, napakasipag na Regional Director ng DOLE ng Central Visayas. Dagang salamat, ma'am. Ayong buntag. Salamat, sir. Salamat, Senator. Narinig po natin si Director Lilia Estiliore at ang nabanggit ko kanina, medyo liliit na yung jurisdiction niya. Pag in-implement na yung Negros Island region, uunti na. Pero siguro lalong magiging focus sila sa Region 7. Sana ganun ang mangyari. Yes, Sentol. Yun. Mas matututukan na yung mga lugar na nasa ilalim ng kanilang jurisdiction. Ayan. Samantala, bago tayo tuluyang magpaalam, Sentol, bigyan daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay D. Edgard Camangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Easter reminder. If it makes you happy, then it's never a waste of time. Life only comes around once. So do whatever makes you happy and be with whoever makes you smile. Life is wonderful. Think good, thank God, thank God. Have a great week ahead. God bless you. Napakabilis ng oras, Cecil, at bukas ay holiday kasi Araw ng Kagitingan. Anong tawag dito? Araw ng Kagitingan. Pagkatapos Wednesday. Sa Wednesday naman ay Idil Fitir. Opo. Regular holiday din. Regular holiday. Sisikapin ko sa ating mga taga-subaybay. Sisikapin ko pong habulin kayo sa tent sa Idil Fitir. Ako po ay a-absent, Cecil, bukas. Kasi kasama po ako doon sa presidential trip sa Washington, D.C. Kung saan mag-uusap po si Presidente Biden, si Presidente Marcos at ang Prime Minister ng Japan. Mag-uulat po tayo dyan. Yun, ang maganda. Ang tabayanan natin, Sentol, ang magiging development. Napakahalagang pag-uusap niyan. Kaya pag naka-link ako sa Merkules, mag-uulat po tayo ng live mula sa Washington, D.C. Nice. At ito labang po, exclusive po sa usapang tol. Di ko alam kung paano ako makaka-connect noon. Kasi yung time difference, 13 hours ata. Di ko pa alam. So, ang tabayanan po natin yan, exclusive. Buhat sa Washington, D.C., USA, yung usapang tol. Abangan namin yan, maraming salamat po sa mga sumubaybay ngayong umaga. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magkikita-kita po tayo, may awaan Diyos, sa Miyerkules, buhat po sa Washington, D.C. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa. Ang tabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis